Kumusta? Ako po si Dr. Mila de la Paz. Sa mahigit 3 dekada na inilaan ko sa kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan sa kanilang mga huling taon, napakinggan ko na ang mga hindi nasasambit na alalahanin na mabigat na dinadala ng marami. Isang pribilehiyo para sa akin na samahan ng mga kababaihan habang tinatahak nila ang makulay at kung minsan ay mapanghamon na mga kabanata ng buhay. Karamihan sa mga babae ay hindi ito pinag-uusapan, ngunit nakikita ko ito araw-araw. Ang tahimik na pagtanggap, ang walang imik na tanong, ganito na lang ba? Isa na lang ba akong anino ngayon? Hayaan ninyong maging prangka ako. Pagkatapos ng edad na sista, maraming babae pa rin ang nagnanais ng sexual na ugnayan, naghahanap pa rin ng koneksyon at nangungulila pa ring mahaplos na sain at makita. Ngunit ibinabaon nila ang apoy na yon sa ilalim ng mga patong ng hiya, katahimikan at hindi pagkakaunawaan hanggang sa ito'y maglaho. Hindi dahil nawala na ang pagnanasa, kundi dahil hindi sila tinuruan kung paano ito panatilihing buhay. Narinig ko ang kanilang mga takot, nakita ko ang kanilang sakit, at tinulungan ko silang bawiin ang isang bagay na akala nila'y nawala na magpakailanman. Hindi lang ang kanilang buhay sexual, kundi ang kanilang pakiramdam ng kahalagahan ng pagiging kaakit-akit ng layunin. Narito ang kabalintunaan na walang nagbabala sa inyo. Ang pagtanda ay hindi pumapatay sa inyong buhay sexual. Ang pumapatay dito ay ang paniniwalang dahil sa pagtanda dapat mo nang maramdaman na hindi ka nakaakit-akit. Iyan ang bitag. At karamihan sa mga kababaihan ay nahuhulog dito nang hindi man lang namamalayan na mayroon pang ibang paraan, isang mas mabuting paraan. Sa maikling paglalakbay nating ito, ibabahagi ko ang 7 makapangyarihang katotohanan. Hindi mga teorya, hindi mga gimmick, kundi mga lihim sa sex at intimacy na makapagpapabago ng buhay na sana'y mas maagang nalaman ng mga kababaihang may edad sa buong mundo. Ito ang mga aral na nagligtas ng mga pagsasama, nagpaalab muli ng pag-iibigan at nagbalik ng saya sa mga silid-tulugan na matagal nang pinagharian ng katahimikan. At ang una, maaaring ganap nitong baliktarin ang lahat ng inaakala ninyong alam tungkol sa pagiging isang babae sa loob ng kwarto. Bago tayo magsimula, kung bago po kayo rito, siguraduhing mag-subscribe at itapang bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang anumang tunay at tapat na payong pangkalusugan na partikular na ginawa para sa mga babaeng tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, itype ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, itype ang 0 para malaman ko kung paano kayo mas mapaglilingkuran sa susunod. Sige, simulan na natin. Ang ibabahagi ko ay hindi matatagpuan sa karamihan ng mga medikal na libro. Ito ay mula sa pakikipag-upo sa mga tunay na kababaihan, sa pakikinig sa kanilang mga kwento, at sa pagmamasid sa kung ano ang tunay na nagpapabago ng mga buhay. At lahat ito ay nagsisimula sa unang katotohanan ito, isang bagay na hindi kailanman binibigkas ng karamihan sa mga babae, ngunit halos lahat sila ay nararamdaman ito sa kaibuturan. Ang pagnanasa ay hindi namamatay. Nagtatago ito sa ilalim ng hiya. May mga babaeng umupo sa aking klinika sa Makati na may luha sa kanilang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagsisisi. Hindi sila nagluluksa dahil sa isang diagnosis o isang pagkawala. Nagluluksa sila sa dahan-dahang pagkamatay ng isang bagay na hindi nila akalaing mawawala sa kanila ang kanilang pakiramdam na sila ay kaakit-akit pa, na sila ay masigla pa. Sasabihin nila sa akin, Dra de la Paz, nararamdaman ko pa rin. Gusto ko pa rin siya, pero huminto na akong subukan. Ilang taon na ang nakalipas. Naging sobrang nakakahiya na maramdaman ng ganito sa katawan kong ito. Iyan ang pighati na paulit-ulit kong nakikita. Hindi ang kawalan ng pagnanasa, kundi ang bigat ng katahimikan. Ang dahan-dahang pagsakal sa natural na pagkagutom ng isang babae para sa haplos,
para sa intimacy, para sa koneksyon na natabunan, sa ilalim ng paniniwalang pagkatapos ng isang tiyak na edad, hindi na niya ito karapatang naisin. Hindi natin ito sapat na pinag-uusapan. Hindi ka inihahanda ng mundo sa kung gaano kalungkot ang pakiramdam na magnasa ng isang bagay na dati walang kahirap-hirap na naipapahayag ng iyong katawan at ngayoy tila ipinagkakait. Ngunit ang mas mapanganib pa kaysa sa pisikal na pagbabago ay ang emosyonal na epekto nito. Ang tunay na panganib ay hindi ang pagtanda. Ito ay ang hiya. Ang hiya ang kumukumbinsi sa isang babae na itigil ang pagsimula ng isang haplos. Ito ang pumipigil sa kanya na lumapit para sa isang halik. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ang pag-iibigan ay nagiging formalidad at ang intimacy ay nagiging pag-iisa. At narito ang bahaging hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga babae hanggat hindi pa huli ang lahat. Kapag ibinaon mo ang pagnanasang yon, mas marami ka pang ibinabaon kaysa sa iyong buhay sexual. Ibinabaon mo ang iyong sigla, ang iyong kagalakan at kadalasan ng iyong relasyon. Nakakita ako ng mga pagsasamang nasira, hindi dahil sa mga pag-aaway o pagtataksil, kundi dahil sa katahimikan. Isang mabagal at malamig na paglayo sa isa't isa na nagsimula noong ang isa ay huminto sa paniniwalang may karapatan pa siyang makaramdam ng pagnanasa. Malaki ang kabayaran sa pagwawalang bahala sa iyong pagnanasa. Hindi lang ito mga nasayang na sandali sa ilalim ng kumot. Ito ang mga gabing gising ka at pakiramdam mo ay hindi ka naganap na isang babae. Ito ang pagkakawalay na lumalaki sa espasyo kung saan dating nananahan ng haplos. Ito ang paraan kung paano magsisimulang magtaka ang iyong partner, may problema ba sa akin? Habang tahimik ka namang nag-iisip, ano bang mali sa akin? At ang pinakamasaklap sa lahat ito ay maiiwasan. Dahil narito ang katotohanan, ang pagnanasa ay hindi namamatay kasabay ng edad. Hindi ito nawawala. Maliban na lang kung gugutumin mo ito at kung may hininga ka pa sa iyong mga baga, may buhay pa sa iyong mga haplos. Ngunit kailangan mo itong ipaglaban. Kailangan mong bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na magnais ng walang paghingi ng paumanhin. Walang anumang cream na makakagawa niyan para sa iyo. Walang komersyal na magsasabi sa iyong okay lang. Ngunit ako sinasabi ko ito dahil napakarami ko nang nakitang mabubuting babae na naghintay ng napakatagal. At kapag sa wakas ay nagbukas sila, kapag sa wakas ay sinabi nila ito ng malakas. Para kang nanonood ng isang taong muling nabuhay. Hindi nawawala ang iyong sex drive pagsapit ng 60. Ang nawawala ay ang paniniwalang pinapayagan ka pa ring maramdaman ito. At kapag namatay ang paniniwalang yon, lahat ng iba pa ay sumusunod. Ngunit narito ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para bawiin ito. Ang pagnanasa ay maaring muling gisingin, ngunit nagsisimula ito sa katapatan. Hindi sa kanya, hindi sa iyong doktor, kundi sa iyong sarili. Ngayon maaring iniisip ninyo, makapangyarihan yan, pero paano kung ang katawan ko talaga ay hindi na tumutugon tulad ng dati? Paano kung hindi lang ito hiya, kundi may pisikal na hadlang? Hindi kayo nagkakamali sa pagtatanong niyan, at ang katotohanan sa likod ng tanong na yon ay magdadala sa atin sa isang nakakagulat na realidad, isa na babaliktarin ang buong ideya ng perpeksyon. Ang susunod kong ibabahagi ay maaaring ang pinakamalayang katotohanan na maririnig ng isang babaeng higit sa 60. Kung narito ka pa rin at may isang bagay sa mga salitang ito na nagsasalita sa iyo, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama pa rin kita. Ngayon magpatuloy tayo. Oras na para lumipat sa ikalawang katotohanan na karapat-dapat marinig ng bawat babae. 2. Hindi perpeksyon ang layunin, kundi ang presensya isa sa pinakamahirap na bagay na narinig ko mula sa isang babae ay galing sa isang retiradong guro mula sa Batangas na nasa kanyang unang bahagi ng 70s. Lumapit siya, hininaan ang kanyang boses at sinabing, "Dra de la Paz,
Kung hindi na ako mukhang tulad ng dati, ano pa ang silbi ko sa kanya? Nadurog ako sa tanong na yon dahil sa likod nito ay isang babaeng ginugol ang kanyang buong buhay sa pag-aalaga, sa iba sa pag-aaruga, sa pagiging may kakayahan, at ngayon sa katahimikan ng kanyang mga huling taon, sinusukat niya ang kanyang halaga sa mga linya, sa kanyang mukha at sa lambot ng kanyang katawan. Nagsinungaling sila sa atin, sa ating lahat. Ibinenta sa atin ang isang kwento na ang iyong pagkababae ay sinusukat sa iyong kabataan at sa iyong baywang, na kung hindi ka na magmumukhang tulad noong victim ka, para ka nang may sira. Pinalalala pa ito ng mundo sa bawat anti-aging at bawat pabulong na biro, bawat maling pangako sa isang garapon ng cream. Narito ang katotohanan. Ang iyong partner ay hindi nakahiga sa tabi mo sa gabi na umaasa sa isang perpektong katawan. Umaasa siyang maramdaman muli ang pagiging malapit sa iyo. May mga asawang lalaki at matagal ng partner na lumapit sa akin ng pribado na nagsasabing ipagpapalit nila ang 10 perpektong gabi para sa isang tapat na sandali ng pagmamahal, isang sandali kung saan tiningnan niya sila, talagang tiningnan sila, at alam nilang gusto pa rin niyang makasama sila. Dahil ang katotohanan ay ang iyong mga pisikal na pagbabago ay hindi isang kabiguan. Ito ay isang paanyaya na tuklasin ang isang mas malalim, mas mayamang uri ng intimacy. Ang uri na hindi nagsisimula sa isang perpektong katawan. Nagsisimula ito sa presensya sa tawanan, sa alaala sa kahandaang humarap, bilang kung sino ka ngayon, hindi kung sino ka dati. Ang mga babaeng natututo nito na humihinto sa paghabol sa isang imposibleng pamantayan at nagsisimulang habulin ng koneksyon, hindi lang sila nagiging mas mahuhusay na mangingibig. Sila ay nagiging mas kumpiyansa, mas relax, mas buhay, dahil hindi na nila pasan ang bigat ng isang pamantayan na hindi naman dapat nilang panindigan. Ngunit dito nakasalalay ang tunay na panganib. Kung patuloy kang maniniwala na ang intimacy ay katumbas ng kagandahan, na ang pag-ibig ay katumbas ng perpeksyon, at na ang pagtanda ay katumbas ng pagiging invisible, hindi lang intimacy ang mawawala sa iyo. Mawawala mismo ang relasyon. Nakakita ako ng mga babaeng nalubog sa depression, hiya, at paglayo sa kanilang mga partner, hindi dahil hindi na nila mahal ang mga ito, kundi dahil pakiramdam nila ay hindi na sila sapat. At ang pinakadumudurog sa aking puso ay marami sa mga relasyong iyon ay maaaring nailigtas at lalo pang yumabong kung alam lang ng babae ang isang katotohanan ito. Ang iyong halaga ay wala sa iyong refleksyon sa salamin. Ito ay nasa iyong puso, sa iyong presensya, sa iyong tapang na manatiling konektado, anuman ang nangyayari sa iyong katawan. Dahil narito pa ang isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng mga dekada sa pagsasanay, minsan kapag binitawan ng isang babae, ang presyo na maging perpekto, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyayari. Ang mismong bagay na hinahanap-hanap niya sa pagnanais koneksyon ay bumabalik. Hindi dahil pinilit niya, kundi dahil sa wakas ay pinayagan niya ang kanyang sarili na maging ganap na naroroon. Nakikinig ang iyong katawan sa iyong isip. At kapag ang iyong isip ay nababalot ng takot, hiya o pagpuna sa sarili, ang iyong katawan ay nagsasara. Ngunit kapag bumalik ka sa intimacy sa mabagal, sinasadya at walang presyo na koneksyon, ang iyong nervous system ay nagre-relax, ang iyong kumpiyansa ay lumalago. At oo, minsan ang pagtugon na akala mo'y nawala na ay bumabalik. Ngayon tanungin ang iyong sarili, ano ang mangyayari kung sa susunod na kasama mo ang iyong partner, hindi ka sinusubukang magtago ng anuman, nandoon ka lang kasama niya ng buo. Walang layunin, walang presyon, tunay na koneksyon lang ng tao. Para sa ilang mga babae iyon ang sandali kung kailan nagbabago ang lahat. Ngunit para sa iba, mayroon pa ring isang matinding takot na hindi nila maiwaksi. Paano kung magbukas ako? Paano kung subukan ko? At lumayo pa rin siya. Paano kung hindi ko na alam kung paano pag-usapan ito?
lalo na ang maramdaman ito. Ang takot na iyon ang pinagmumulan ng ating susunod na lihim at maaring ito ang pinakanapapabayaang susi sa pangmatagalang intimacy pagkatapos ng 60. 3. Usap muna. Haplos mamaya. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang taong dating nagmamahalan ay maaring nakakabingi. Naaalala ko ang isang babae, 67 Fortontatite, taon ng kasal na umupo sa harap ko at sinabing, nakatulog kami sa iisang kama pero nabubuhay kami sa magkaibang mundo ngayon. Nang tanungin ko siya kung kailan ang huling beses na sila'y nag-usap, talagang nag-usap tungkol sa intimacy, hindi niya maalala. Maging ang asawa niya. Hindi ito bihira. Ito ay napakadalas mangyari. Pagkatapos ng mga dekada ng pinagsamahang buhay, pagpapalaki ng mga anak, pagtatayo ng karera, pagharap sa sakit, pagkawala pagbabago, napakaraming mag-asawa ang humihinto sa pag-uusap tungkol sa isang bagay na dating naglalapit sa kanila ng higit sa anupaman, ang intimacy. At sa paglipas ng panahon, ang katahimikang iyon ay nagiging isang pader, isang tahimik magalang na distansya. Walang sino man ang may intensyong itayo ito, ngunit ladrilyo sa ladrilyo taon-taon ito ay lumalaki. Hindi tayo tinuruan kung paano mag-usap tungkol sa sex, lalo na bilang mga babae. Tinuruan tayong maging kaakit-akit, hindi magpahayag ng ating mga ninanais, maging tagatanggap, hindi makipag-usap tungkol sa ating mga pangangailangan. At kapag nagbago ang mga bagay-bagay, kapag ang ating mga katawan ay hindi na tumutugon, tulad ng dati, madalas tayong umatras sa halip na lumapit. Nagtatago tayo sa halip na magsalita. At ang katahimikang iyon ay nakamamatay dahil ang kabayaran sa hindi pakikipag-usap ay mas malala pa kaysa sa isang awkward na pag-uusap. Ito ang dahan-dahang pagkabulok ng tiwala. Ito ang gabi kung saan pareho kayong tumatalikod nang walang imik. Ito ang hiya na daladala mong mag-isa dahil natatakot kang magtanong masyadong mayabang para umamin masyadong hindi sigurado sa tamang mga salita. At hindi lang nito pinapatay ang intimacy. Pinapatay nito ang pagiging malapit. Pinapatay nito ang kumpiyansa. Pinapatay nito ang bahagi mo na dating naniniwalang maaari pa kayong lumago ng magkasama. Kahit ngayon, ngunit narito ang aking natutunan sa sandaling buksan mo ang iyong bibig. Kahit na nanginginig ang iyong boses may nagbabago. Nakakita ako ng mga mag-asawa na hindi naghaplusan sa loob ng ilang buwan na natagpuan ng daan pabalik sa isa't isa sa pamamagitan ng isang tapat na pag-uusap. Hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng lahat sa isang gabi, kundi sa simpleng pagsasabi ng katotohanan, namimiss na kita. Natatakot ako na hindi mo na ako gusto. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko ngayon at hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Gusto pa rin kita. Hindi ko lang alam kung paano ito ipapakita. Ang mga salitang yon ay maaaring parang imposibleng sabihin, ngunit mas makapangyarihan ng mga ito kaysa sa anumang reseta. Binubuksan nito ang mga pintong matagal nang nakakandado. Dahil ang talagang gusto ng iyong partner kadalasan, higit pa sa haplos, ay ang iyong katotohanan, ang iyong presensya, ang iyong kahandaang magsabi, mahalaga ito sa akin. Ang pag-uusap ay intimacy, ito ay foreplay para sa puso, at kung wala ito, walang pisikal na gawain ang magiging ganap. Ngunit kung mayroon nito, kahit na ang pinakamaliit na kilos, isang haplos sa braso, isang pinagsasaluhang tawa, isang mahabang tingin sa hapagkainan, ay nagsisimulang muling itayo ang tulay sa pagitan ninyo. Hindi mo kailangang maging makata. Kailangan mo lang maging tapat at matapang. Dahil ang pagiging bukas sa edad na ito ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ito ang daan pabalik sa isang bagay na totoo, isang bagay na mainit, isang bagay na pangmatagalan. Ngunit may panganib sa pagpapaliban. Bawat taon na naghihintay kang magsalita ay isa pang taon na kumakapal at tumitigas ang pader na yon. Nakakita ako ng mga mag-asawang naghintay ng napakatagal. Pagsapit ng panahon,
na sa wakas ay nag-usap sila, isa o pareho na, sa kanila ang sumuko na. Huwag hayaang iyan ang maging kwento mo. Kaya usap muna. Kahit na magulo, kahit na natatakot ka, darating ang haplos ngunit pagkatapos lamang ng katotohanan. At narito ang bagay, kapag bukas na ang pinto, magsisimula kang mapagtanto ang isang bagay, na ang pag-iibigan at kasiyahan ay posible pa rin. Ngunit hindi sila nagmumula sa mga mahiwagang cream o biglaang pagbabago. Nagmumula sila sa isang bagay na mas simple, isang bagay na ginagawa mo araw-araw, kahit na walang nakatingin. At yun, aking kaibigan, ay magdadala sa atin sa isang katotohanan na maaaring magbago ng iyong pananaw sa iyong katawan at sa iyong buhay sexual magpakailanman. Kung nanonood ka pa rin at ang mga salitang ito ay tumatatak sa iyo, sige at magkomento ng numerong 1 sa ibaba. Gusto kong malaman na narito ka pa rin, nakikinig pa rin. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang ika-4 na katotohanan na maaaring magbago ng lahat. FAR, kilos. Hindi gamot ang nagpapanumbalik ng pag-iibigan. Hindi ko malilimutan si Aling Elena. 72 taong gulang, isang dating librarian mula sa Cebu, isang babaeng may dangal na ginugol ang kanyang buhay sa pag-aayos ng mga mundo. Ngunit nang pumasok siya sa aking opisina, hindi siya naroon para ayusin ang kanyang mga libro. Nandoon siya para itanong kung bakit ang kanyang katawan ay hindi na niya nararamdaman bilang kanya. Bumasag ang kanyang boses nang sinabi niya sa akin, "Dra de la Paz, mahigit 1 taon nang ayaw kong magpahaplos sa asawa ko. At sa tingin ko, hindi na rin niya napapansin. Sinubukan niya ang mga cream. Sa mga artikulo, mukhang ito na ang sagot. Agarang lunas, walang kahirap-hirap na pagnanasa, parang pagpindot lang ng switch. Ngunit ang totoo, hindi ibinalik ng mga cream ang kislap. Sa halip, lalo pa siyang nakaramdam na sira nang hindi ito gumana sa paraang inaasahan niya. Hinahabol niya ang isang mabilis na lunas para sa isang bagay na dahan-dahang nawawala sa loob ng maraming taon, hindi lang sa kanyang silid-tulugan, kundi sa kanyang mga buto, sa kanyang postura, sa kanyang presensya. Ang hindi napagtanto ni Aling Elena at ng karamihan sa mga babae, hanggat hindi pa huli ang lahat, ay hindi kailangan ng katawan ng isang himalang lunas. Kailangan nito ng galaw. Dahil kung walang kilos lahat ng iba pa, ay nagsisimulang magsara. Ang sirkulasyon ay bumabagal, ang mga hormone ay nawawala sa balanse, ang kumpiyansa ay nalalanta at kasama nito ang pagnanasa. Ang halaga ng kawalan ng aktibidad ay higit pa sa paninigas ng likod o balakang. Ito ang unti-unting pagkaubos ng sigla. Ito ang paraan kung paano nagsisimulang maramdaman ng isang babae na siya ay invisible. Ang paraan kung paano niya iniiwasan ang mga salamin, ang paraan kung paano siya humihinto sa pag-abot sa kanyang partner dahil sa kaibuturan hindi na niya nararamdaman na siya ang babaeng dati niyang kilala. Nakita ko itong nagnakaw ng kagalakan, sumira ng mga relasyon at nagtulak sa mga kababaihan sa tahimik na kawalan ng pag-asa. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil akala nila ang pagtanda ay nangangahulugang pagbagal, pag-upo, pagsuko. Ngunit iyan ang kasinungalingan. Ang totoo, ang iyong katawan ay nasa panig mo pa rin kung handa kang gumalaw. At hindi ko ibig sabihin ang oras sa gym o isang masakit na ehersisyo. Ang ibig kong sabihin ay paglalakad sa inyong barangay tuwing umaga, isang banayad na yoga, pag-uunat ng 10 minuto bago matulog gamit ang iyong katawan, sapat lang upang ipaalala dito at sa'yo na narito ka pa rin. Ang hindi alam ng karamihan sa mga babae ay ang 20-30 minuto lang ng paggalaw sa isang araw ay maaaring magpataas ng daloy ng dugo sa pelvic region, makatulong na balansehin ang mga hormone at magpabuti ng mood ng mas epektibo kaysa sa anumang gamot. Napanood ko ang mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s na bawiin hindi lamang ang kanilang kalusugan, kundi pati na rin ang kanilang pagkababae, hindi mula sa isang reseta,
kundi mula sa pag-aaral na muling manahan sa kanilang mga katawan. Isa si Aling Elena sa kanila. Nagsimula siyang maglakad tuwing umaga. Sumali siya sa isang grupo ng mga senior citizen na nag-eehersisyo sa parke. Sa loob ng 3 buwan bumalik siya sa aking opisina na may kislap sa kanyang mga mata. Ngumiti siya at sinabing, "Dradela Paz, hindi lang enerhiya ko ang bumalik. Ako mismo ang bumalik." Hindi niya kailangan ng perpektong katawan. Kailangan niya ng isang katawan na gumagalaw, na humihinga, na muling nakakaramdam na buhay. At nang makuha niya iyon, sumunod ang intimacy. Napansin ito ng kanyang asawa. Lumapit siyang muli sa kanya. Nakita niya ang pagbabago hindi lang sa kanyang postura, kundi sa kanyang presensya. Iyan ang kapangyarihan ng paggalaw. Hindi lang nito ibinabalik ang iyong katawan. Ibinabalik nito ang iyong enerhiya, ang iyong kumpiyansa, ang iyong koneksyon. Ang halaga ng walang ginagawa, hindi lang ito pisikal na paghina. Ito ay emosyonal na paglayo. Ito ang tahimik na pagsisisi na pumapasok kapag alam mong maaari ka sanang lumaban para sa higit pa, ngunit hindi mo ginawa. Kaya't kumilos, kahit na mabagal, kahit na maliit. Dahil sa paggalaw, mayroong momentum at ang momentum ay humahantong sa pagbabago. Ngayon marahil iniisip mo, okay, kaya kong maglakad mag-unat at bigyan ng buhay muli ang katawang ito. Ngunit paano naman siya? Paano ko siya mapaparamdam ng kislap na yun muli? Lalo na kung malayo ang loob namin sa isa't isa. Ang sagot na iyan ay walang kinalaman sa teknika at lahat ay tungkol sa kung saan mo inilalagay ang iyong atensyon. At kapag naintindihan mo ito, ganap nitong babaguhin kung paano siya tutugon sa iyo sa mga paraang hindi mo inaasahan. Hipuin ang kanyang isip. Bago ang kanyang katawan, minsan may isang babaeng nagsabi sa akin, bumili ako ng bagong lingerie, nagsindi ako ng mga kandila, nag-book pa ako ng weekend getaway pero walang nagbago. Tinanong ko siya ng isang simpleng tanong, kailan mo huling pinaramdam sa kanya na gusto mo siya? Tumingin siya sa akin naguguluhan at pagkatapos ay natahimik. Ang katahimikang yon ay nagsabi sa akin ng lahat. Karamihan sa mga babae ay naniniwala na ang intimacy ay nagsisimula sa paglikha ng perpektong kapaligiran na kung iaayos nila ng tama ang entablado, susunod na ang pagnanasa. Ngunit nakakalimutan nila ang isang lugar na dapat munang hipuin ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang pakiramdam na siya ay ninanais at pinahahalagahan sa emosyonal na paraan. Madaling maliitin kung gaano kahalaga ang emosyonal na koneksyon, lalo na pagkatapos ng mga dekada na magkasama. Iniisip mo na alam na niya ang nararamdaman mo na hindi mo na kailangang sabihin na maaari mo nang lampasan ang bahagi ng pag-uusap at dumiretso na sa haplos. Ngunit ang intimacy, pagkatapos ng 6 ay hindi gumagana ng ganoon. Hindi para sa kanya. At kung magiging tapat ka, hindi rin para sa iyo. Ang mga lalaki, lalo na ang mga lalaking lumaki kasama mo sa loob ng maraming taon, ay tumutugon sa kung ano ang nararamdaman nila sa iyong presensya higit pa sa kung ano ang iyong ginagawa. Gusto nilang maramdaman na sila ay ninanais, hindi para sa kung ano ang maaari nilang ibigay, kundi para sa kung sino pa rin sila. Hindi lang para sa kanilang mga kalakasan, kundi para sa kung gaano ka pa rin kalalim na nagmamalasakit. At kapag nawawala ang bahaging yon, walang kilos, walang regalo, walang plano ang magiging epektibo. Ang panganib ng paglaktaw sa emosyonal na koneksyon ay totoo. Nakakita ako ng mga lalaking dahan-dahang lumalayo, hindi dahil tumigil na silang mahalin ang kanilang mga asawa, kundi dahil tumigil na silang makaramdam, na sila ay gusto tumigil na silang makita bilang isang lalaki. At malalim ang epekto ng pagkakawalay na yon. Ginagawa nitong formal na palitan ng salita ang dating masayang pag-uusap. Ginagawa nitong obligasyon ang pisikal na haplos. Ginagawa nitong tahimik na mga kasama sa bahay na nagbabahagi ng espasyo, ngunit hindi ng kaluluwa ang dating masiglang relasyon. At hindi ito nangyayari ng biglaan. Iyan ang panganib.
Dahan-dahan itong pumapasok sa loob ng mga buwan at taon. Isang umaga ay magigising ka sa tabi ng isang tao na dating naghahangad ng iyong haplos at ngayon ay halos hindi na tumutugon at magtataka ka kung ano ang nangyari. Sisisihin mo ang edad, sisisihin mo ang stress, ngunit ang totoong nangyari ay emosyonal na pagkagutom. Ang koneksyon ay natuyo bago pa man ang pisikal. Ngunit ang magandang balita ay ang ganitong uri ng paglayo ay maaring baligtarin. At hindi ito nangangailangan ng isang malaking kilos para magsimula. Nagsisimula ito sa iyong atensyon sa iyong mga salita, sa iyong kahandaang iparamdam sa Kanya na mahalaga siya ngayon, hindi 20 taon na ang nakalipas. Sabihin mo sa Kanya kung ano pa rin ang hinahangaan mo sa Kanya. Ipaalala mo sa Kanya na siya ay higit pa sa isang ama, isang lolo, isang tagapagtaguyod. Siya ay isang lalaki. Isang lalaki na karapat-dapat pa rin sa pag-iibigan atensyon, paglalandi at pagnanasa. Mas marami akong nakitang intimacy na muling nag-alab dahil sa isang tapat na pag-uusap kaysa sa 1,000 mga pakulo. Nakakita ako ng mga lalaking napaiyak matapos sabihin lang ng kanilang asawa, "Ikaw pa rin ang pinakagwapong lalaki sa buhay ko." Dahil mahalaga ang mga salita, mahalaga ang presensya, hindi lang ang pisikal na uri, kundi ang emosyonal na uri. At narito ang lihim na hindi napapansin ng karamihan sa mga babae kapag nararamdaman ng isang lalaki na siya ay emosyonal, na ninanais ang kanyang katawan ay tumutugon. Bumababa ang kanyang depensa, bumabalik ang kanyang sariling pagnanasa dahil ngayon ay hindi na niya sinusubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa kabiguan. Malaya siyang makisali lumapit at makaramdam muli. Kung hihipuin mo ang kanyang isip, susunod ang kanyang katawan. Ngunit laktawan mo ang hakbang na yon at walang anumang pagsisikap ang makapaglalapit sa kanya. Kaya bago ka magsikap ng husto sa silid-tulugan, magsimula sa pamamagitan ng pagpapakita ng mas matatag sa sala, sa hapagkainan, sa mga pang-araw-araw na sandali na nagsasabing, "Mahalaga ka pa rin sa akin." At kapag nagsindi na ang koneksyong yon, kapag naramdaman na niya muli ang iyong atensyon, isa pang kahangahangang bagay ang magsisimulang mangyari. Hindi lang sa pagitan ninyong dalawa, kundi sa loob mo. Dahil may isang pagbabagong nagaganap sa isang babae kapag sa wakas ay itinigil na niya ang pag-uugnay ng kanyang halaga sa kanyang refleksyon at nagsimulang angkinin ang isang mas malalim, mas pangmatagalang uri ng kapangyarihan. At iyan ay magdadala sa atin sa isang katotohanang iilan lang na babae ang handang harapin. Ngunit kapag ginawa nila lahat, ay nagsisimulang magbago. 6. Ang iyong pagkatao ay wala sa iyong itsura. Umupo ako sa tapat ng isang babae na kararating lang sa edad na 69, isang dating business executive sa Binondo. Matalas ang isip, matikas, manamit. Ngunit sa araw na yon, mukha siyang mas maliit kaysa sa dati. Sinabi niya, "Dra de la Paz, dati may dating ako. Ngayon pakiramdam ko invisible na lang ako. Hindi na ako mukhang tulad ng dati. At parang may bahagi sa akin na nawala na lang." Hindi lang siya nagsasalita tungkol sa intimacy. Nagsasalita siya tungkol sa pagkakakilanlan. Tungkol sa kung paano sa isang punto, nagsimula siyang maniwala sa mapanganib na kasinungalingan na ang halaga ng isang babae ay sinusukat sa kanyang hitsura, sa silid-tulugan, sa trabaho sa buhay, at na kapag kumupas na iyon, kumukupas na rin ang kanyang halaga. At hindi siya nag-iisa. Narinig ko ang mga bersyon nito mula sa libu-libong kababaihan sa paglipas ng mga taon. Mga babaeng dating kumpiyansa, maganda masigla, ngunit ngayon ay pakiramdam na nawala ang kanilang dating. Dahil hindi na pareho ang kanilang mga katawan. Dahil hindi na sila nakaakit tulad ng dati. Dahil iniisip nilang hinubaran sila ng pagtanda ng isang bagay na mahalaga. Ang paniniwalang iyon ay hindi lang mali. Ito ay mapanganib. Ito ang uri ng pag-iisip na tahimik na kumakain sa diwa ng isang babae.
Lumilikha ito ng hiya pag-iisa distansya mula sa mga partner. Nagiging sanhi ito ng pag-atras ng mga kababaihan sa emosyonal na paraan ng pagtigil sa pagsubok ng pagtanggap sa pagkakawalay bilang kanilang bagong normal. Ang halaga ng paniniwala na ang iyong pagkakakilanlan ay nakatali sa iyong kabataang hitsura ay napakalaki. Hindi lang ito nawawalang kumpiyansa, ito ay nawawalang mga relasyon. Nakakita ako ng mga babaeng huminto sa pagsisimula ng pagmamahal dahil natatakot silang tanggihan. Nakakita ako ng mga mag-asawang naanod sa katahimikan dahil parehong ipinapalagay na patay na ang pagnanasa. Napanood ko ang mga babaeng lumubog sa tahimik na depresyon, iniisip na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na dahil lang sa ang kanilang refleksyon ay hindi tumutugma sa kanilang alaala. Ngunit narito ang kailangan marinig ng bawat babae, lalo na kung tumingin ka na sa salamin at nagtaka kung sino ka na ngayon. Hindi ikaw ang iyong mga kulubot, hindi ikaw ang sukat ng iyong damit, hindi ka anino ng iyong nakababatang sarili. Babae ka pa rin. May kakayahan pa ring magmahal, kumonekta maging maganda at magkaroon ng presensya. Kahit na nagbago ang iyong katawan marahil, lalo na dahil dito. Dahil ngayon, higit ka pa sa pisikal, mas matalino ka. Nauunawaan mo ang intimacy sa paraang tanging panahon lang ang makapagtuturo. Alam mo na ang pagiging malapit ay hindi lang tungkol sa hitsura. Ito ay tungkol sa emosyonal na katapangan. Ang tunay na pagkababae ay hindi sinusukat sa makinis na balat. Naipapakita ito sa kung paano ka humaharap kapag hindi madali ang mga bagay. Kapag pinipili mong manatiling konektado sa kabila ng mga pagbabago, kapag inaabot mo pa rin ang kanyang kamay, kapag niyayakap mo pa rin siya pagkatapos ng isang mahabang araw, kapag ipinapaalala mo sa kanya at sa iyong sarili na ang pag-ibig ay hindi isang beauty contest, ang pag-ibig ay presensya. Ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang sandali na nasaksihan ko sa pagitan ng mga mag-asawa ay hindi man lang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa katotohanan sa pagiging bukas sa isang babaeng nagsasabing, maaaring hindi na ako tulad ng dati, ngunit narito pa rin ako. Gusto pa rin kita. Pinipili pa rin kita. Iyan ang hitsura ng tunay na lakas. Iyan ang nananatili sa kanya. Matagal nang patay ang mga ilaw. Kung bibitawan mo ang ideya na kailangan mong magmukhang perpekto. Para maging karapat-dapat, nagbibigay ka ng espasyo para sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas kasiya siya kaysa sa anumang sandali ng pisikal na perpeksyon, koneksyon na nagtatagal. Dahil kapag huminto ka na sa paghabol sa iyong dating sarili, sa wakas ay malaya ka ng maging ganap na naroroon kasama ang taong ikaw ngayon at ang lalaking nasa tabi mo pa rin naghihintay na makita mo yon. At kapag bumalik ka sa lugar na yon, ng pagiging ganap na buhay, anuman ang iyong refleksyon, isang hindi inaasahang bagay ang magsisimulang mangyari. Hindi lang sa iyong relasyon, kundi sa iyong pangkalahatang kagalakan, iyong kapayapaan, iyong pakiramdam ng layunin. At para sa ilang kababaihan, ang realisasyong iyon ay humahantong sa pinakanakakagulat na katotohanan sa lahat, na ang pinakamagagandang taon, ang pinakamapanabik na taon, ang pinaka-intimate na taon ay maaring wala sa nakaraan. Maaring naghihintay sila sa iyo ngayon. Hayaan mong ipakita ko kung bakit. 7. Ang pinakamapanabik na mga taon ay maaring ngayon mismo. Minsan ay nakausap ko ang isang babaeng nagngangalang Aling Nena, 78 taong gulang, isang retiradong nurse mula sa Iloilo, na may mainit na ngiti at mababait na mata. May sinabi siya sa akin na tumatak sa akin mula noon. Ginugol ko ang unang kalahati ng aking buhay sa pagmamadali. Sabi niya, nagmamadali na bumuo ng karera, nagmamadali na magpalaki ng mga anak, nagmamadali na maging lahat para sa lahat. At ngayon tahimik na ang bahay, mas mabagal na ang aking katawan at patuloy akong nag-iisip. Pinalampas ko ba ang aking pagkakataon na makaramdam muli ng isang bagay na totoo, ang hindi na pagtanto ni Aling Nena at ng napakaraming kababaihan
ay ang sandaling ito ngayon mismo ay maaaring ang pinakamapanabik na kabanata ng kanyang buhay. Hindi dahil meron siyang dapat patunayan, hindi dahil kailangan niyang likhain muli ang nakaraan, kundi dahil ang uri ng intimacy na lumalago sa paglipas ng panahon ay mas malalim, mas tahimik at mas tapat kaysa sa anumang naranasan niya sa kanyang kabataan. Ngunit narito ang trahedya na paulit-ulit kong nakikitang nangyayari. Napakaraming babae ang ipinapalagay na tapos na ang kanilang panahon. Nagsisimula silang mamuhay na para bang ang pag-iibigan ay nasa likuran na nila. Nagsasara sila sa emosyonal na paraan. Humihinto sila sa pag-abot sa kanilang partner. Sumusuko sila sa ideya na pagkatapos ng 60, 70, 80, huli na para sa romansa, para sa kasiyahan, para sa muling pagtuklas. At ang halaga ng paniniwalang yon, ito ay nakasisira. Ito ay mga tao ng potensyal na kagalakan na nawala sa katahimikan. Ito ay pagtulog sa tabi ng isang taong mahal mo, ngunit pakiramdam mo ay milya-milya ang layo. Ito ay paniniwala na ang iyong edad ay nagdidiskwalipika sa iyo mula sa mismong bagay na nagpapayaman sa buhay koneksyon. Ngunit hindi ito totoo. At nakita ko ang patunay. Napanood ko ang mga mag-asawa sa kanilang 70s at 80s na tumawa na parang mga teenager muli. Nakita ko ang intimacy na muling nag-alab sa mga pagsasamang nanlamig sa loob ng mga dekada. Nakita ko ang mga babaeng akala nila ay tapos na emosyonal sexual relasyonal na muling nabuhay nang binigyan nila ang kanilang sarili ng pahintulot na magsimulang muli. Iyan ang bahaging walang nagsasabi sa iyo. Ang pinakamapanabik na mga taon ay hindi para sa mga bata. Ito ay para sa mga matatapang. Sa mga kababaihang handang kalimutan ang itinuro sa kanila ng kultura. Sa mga humihinto sa paghahambing ng kanilang sarili sa kung sino sila dati at nagsisimulang tuklasin kung sino pa rin sila. Dahil ang pag-iibigan ay hindi tungkol sa kung gaano kadalas kayo nagtatalik. Ito ay tungkol sa kung gaano kakalalim na humaharap. Ito ay tungkol sa pagdadala ng iyong buong sarili sa usapan puso, katawan, isip at kaluluwa nang walang paghingi ng paumanhin, nang walang hiya, nang hindi kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang bumalik. Kailangan mong lumalim. At kapag ginawa mo, kapag pumasok ka sa kabanatang ito ng buhay na may bukas na mga mata at walang bantay na puso, maaaring magulat ka sa iyong matutuklasan. Maaari mong matuklasan na ngayon na may mas kaunting mga abala, mas maraming oras at mas malalim na kamalayan sa sarili, ikaw ay mas may kakayahang magkaroon ng makabuluhan at pangmatagalang intimacy kaysa dati. Ngunit mangyayari lamang ito kung hihinto ka sa paghihintay ng perpektong sandali at magsisimulang piliin na likhain ito. Dahil ang tunay na trahedya ay hindi ang paglipas ng panahon. Ito ay ang paniniwalang ang panahon ay nagdidiskwalipika sa iyo mula sa pag-ibig, kasiyahan at pag-iibigan. Ang paniniwalang iyon ang magnanakaw. Ang paniniwalang iyon ang nagnanakaw sa mga kababaihan ng pinakamayayamang taon ng kanilang buhay. Kaya huwag maghintay. Huwag isipin na lumipas na ang iyong panahon. Hindi pa. Narito mismo naghihintay sa iyo. At kung may bahagi pa rin sa iyo na nagtatanong, posible pa ba talagang makaramdam na buhay muli sa panahong ito, sa edad na ito, sa katawang ito? Kung gayon ay manatili ka pa sa akin ng kaunti pa. Dahil sa mga huling salita sa unahan, gusto kong iwanan ka ng isang bagay na mas malalim pa kaysa sa payo. Gusto kong bigyan ka ng isang katotohanan na maaaring magbago, hindi lang ng iyong intimacy, kundi ng iyong buong karanasan sa pagtanda. Mga huling salita mula kay Dr. Mila De La Paz. Kung nanatili po kayo sa akin hanggang dito, may sinasabi ito tungkol sa inyo. Sinasabi nito sa akin na hindi pa kayo tapos. Hindi sa buhay, hindi sa pag-ibig at tiyak, na hindi sa intimacy. Iyon pa lang ay makapangyarihan na dahil karamihan sa mga babae sa inyong edad ay nakumbinsi na ang kanilang sarili na huli na ang lahat na ang pinakamagagandang bahagi ng buhay
ay nasa likuran na nila at ang natitira na lang ay ang tahimik na paglipas sa segundo plano. Ngunit narito ka pa rin nakikinig, nag-iisip, marahil ay umaasa pa. At iyon ay nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kung ano pa ang posible para sa iyo. Maging tapat tayo. Ang pagtanda ay nagdudulot ng mga tunay na hamon. Nagbabago ang iyong katawan. Nag-iiba ang iyong enerhiya. Hindi na tumutugon ang mga bagay tulad ng dati. Totoo yan. Ngunit ang totoo rin ay ito. Ang mga pagbabagong yon ay hindi nangangahulugang tapos na ang iyong kwento. Hindi nito ibig sabihin na hihinto ka na sa pagiging isang babae, isang partner, isang mangingibig, o isang taong karapat-dapat na mahaplos makita at nasain. Bawat isang lihim na ibinahagi ko sa inyo, mula sa pagbawi ng inyong pagnanasa, hanggang sa pagbitaw sa perpeksyunismo, sa pag-aaral, kung paano magsalita ng hayagan, kumilos, nang may intensyon kumonekta sa emosyonal na paraan, kumawala sa hiya, at yakapin ang kabanatang ito ng buhay, lahat sila ay nauuwi sa isang katotohanan. Kaya mo pa ring magmahal, magnais, at magkaroon ng makabuluhang koneksyon. Nakita ko ito sa mga mata ng mga kababaihan na pumasok sa aking opisina, na wasak at lumabas na may pag-asa. Nakita ko ito sa mga kamay ng mga mag-asawang akala nila'y tapos na, ngunit natagpuan ng daan pabalik sa isa't isa sa pamamagitan ng maliliit na sandali ng katapatan, tapang at lambing. Nakita ko ito sa mga kababaihan na nagsabing, akala ko masyado na akong matanda para dito, at kalaunan ay sinabi sa akin na nararanasan nila ang pinaka-intimate at kasiyasyang taon ng kanilang buhay. Ngunit nangyayari lamang ito kapag huminto ka sa paniniwala sa kasinungalingan na ang pagtanda ay katumbas ng pagiging invisible. Ang totoo, ang pagtanda ay nagbibigay sa iyo ng pananaw. Nagbibigay ito sa iyo ng lalim. Tinatanggal nito ang pangangailangang magpa-impress at nagbibigay daan para sa kung ano ang pinakamahalaga, presensya. Tunay na presensya. Ang uri na hindi nagmumula sa kabataan. Nagmumula ito sa pagharap ng buong buo. Ang halaga ng pananatiling tahimik, nahihiya o walang koneksyon ay malaki. Ito ay higit pa sa hindi pagkakaroon ng sex. Ito ay pagkawala ng kagalakan, ng pagiging malapit ng tahimik, na tawanan ng isang taong mas nakakakilala sa iyo kaysa kaninuman ng init ng isang kamay na inaabot pa rin ang sayo sa dilim ng kumpiyansa, na malaman na kahit ngayon mahalaga ka. Dahil ang totoo, ang mga babaeng pinipiling gumising harapin. Ang hirap ipaglaban ng koneksyon, igalaw ang kanilang mga katawan, buksan ang kanilang mga puso, at muling tuklasin ang kanilang halaga. Hindi lang nila binubuhay muli ang kanilang buhay sexual. Binabawi nila ang kanilang buhay. At iyon ang gusto ko para sa inyo. Hindi ang pagbabalik sa kung sino kayo dati, kundi ang pagdating sa kung sino kayo ngayon, kasama ang lahat ng karunungan, mga peklat, lakas, lambot, pagnanasa, at lalim na dulot ng pamumuhay ng isang buong buhay. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na 30 ka pa rin. Ito ay tungkol sa wakas na pagiging malaya, na maranasan ng intimacy nang walang pag-aalala sa itsura, presyon o takot. Kaya't narito ang iiwan ko sa inyo. Hindi po kayo sira. Hindi pa kayo tapos. Hindi kayo mas mababang uri ng babae dahil hinaplos na ng panahon ang inyong katawan. Sa maraming paraan, mas ganap kayong babae ngayon kaysa dati. Dahil ngayon, meron kayong kapangyarihang magmahal, hindi mula sa bugso ng damdamin, kundi mula sa intensyon. Ano man ang natitirang panahon ninyo, maging ito man ay mga taon o dekada, huwag hayaang lumipas ito ng tahimik. Abuti ng kanyang kamay, bigkasin ng mga salita, gawin ng kilos dami ng lahat. Dahil ito ang inyong panahon. Isang huling aral mula kay Dr. De La Paz. Ang pinakamahalagang aral na aking natutunan at isa na sana'y baunin ninyo ngayon ay ito. Ang inyong kakayahang kumonekta
ay walang edad at ang inyong halaga ay likas. Hindi ito nababawasan sa paglipas ng mga taon at hindi rin ito tinutukoy ng inyong refleksyon sa salamin. Ang tunay na sigla sa inyong mga huling taon ay nagmumula sa katapangan ang tapang na manatiling bukas, makipag-usap ng tapat at maniwala na karapat-dapat pa rin kayo sa pag-ibig, pagnanasa at kagalakan. Yakapin ang babaeng kayo ngayon. Napakarami niyang maialay. Kung naantig kayo ng mensaheng ito, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Marahil isang 1 kung ito ay tumatak o anumang refleksyon na komportable kayong ibahagi. Pakiusap na mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pamumuhay ng isang buo at malusog na buhay at isaalang-alang na ibahagi ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makahanap nito ng tulong. Ang inyong paglalakbay ay mahalaga.